Floyd POV. Mabilis lang naman ang biyahe dahil hindi naman malayong sunod kong destinasyon. Wala ring traffic sa rutang tinahak ko. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ako sa bahay ni Hugo. Punong-puno ng inis. Inis sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa ganito katagal ang sabotahe sa kumpanya. Noong nag-takeover sana ako inuna ko ng auditing. Mas maaga ko sanang na-identify ang problema. Dahil din sa lahat ng ito, nasirang relasyon ko kay Francesca. Kaya masyadong personal sa akin to. At ngayon, kailangan ko pang iwan siya ulit para lang humarap sa isa na namang meeting. Pasensya na ako na istorbo kita, Floyd, pero hindi na pwedeng ipagpaliban to. Kailangan nating kumilos agad. Bungad ni Suarez pagdating ko. Mukhang kanina pa siya doon. Bukod sa bahay ko, sa bahay din ni Hugo siya madalas gumawa ng analysis report tungkol sa auditing na ginagawa namin ng palihim. Hindi kasi siya pwedeng makita ni Andres sa opisina parate dahil baka magkaidiyang lalaki yun na may gumugulong na investigasyon. Talagang naging maingat kaming lahat. Ayos lang, Mr. Suarez. Desperado na rin ako matapos na to. Panahon na para mapaalis sa mga traidor sa kumpanya. At mabawi ko si Francesca ng tuluyan. Sagot ko, pagod ng tinig. Ano bang urgent at nagpa-meeting kayo ng ganitong ura-urada? Kilala mo si Geraldine, hindi ba? Tanong niya. Sabay turo sa babaeng kasama niya. Oo naman, siya yung nakatalaga bilang kitchen assistant sa executive floor. Siya yung new hire nyo, kasama ni Ate Josie. Sagot ko. Kinabahan ako. Sandali, huwag mo sabihin. Kasali si Ate Josie sa kalokohang ito? Hindi, Floyd. Mabuti nga't mapagkakatiwalaan ng ibang empleyado sa executive floor. Na-vet na namin lahat, pero itong si Geraldine at si Josie naging malapit. At gaya ng hinala natin, si Josie, kahit hindi niya alam, may mga narinig at nakita siyang mahalaga. Paliwanag ni Suarez sa akin. Sa mismong oras na yon, pumasok ang kasambahay ni Hugo at inihatid si Ate Josie. Halatang medyo kinakabahan siya. Kahit ako'y kinakabahan dahil hindi ko alam kung mararamdaman ko kung sakaling kasali siya sa panloloko sa akin at sa kumpanyang bumubuhay sa kanila ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang ito. Naku iho, wala akong ka-idea. Bungad niya habang nakatayo sa harap ko. Hinawakan kong kamay niya tinalalayang paupo. Ibig sabihin hindi siya kasali. Mabuti na lang. Talagang nakahinga ako ng maluwag dahil mahalaga si Ate Josie sa akin. Inaanak ko pa sa binyag ang apo niya. Ate Josie, kalma lang po kayo. Hindi ko pa nga alam ang buong detalye, pero sigurado ko na wala kayong kasalanan. Pag-assure ko sa kanya. Ipinaliwanag ko po sa kanya kung gaano kahalaga na ikwento niya lahat ng nalalaman niya. Kahit pamaliit lang, dagdag ni Geraldine. Kasi kanina lang habang kumakain kami ng tanghalian, may nasabi siyang napaka-importante sa akin. Sige, kwento niya na. Lahat ng impormasyon ay makakatulong para maalis sa mga sumisira sa kumpanya. At sa puso ni Francesca, sabi ko habang hinikayat siya. Naku anak, huwag mo na akong simulan dyan. Napakabuting bata niya si Francesca. Hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Hindi ko talaga akalain na kaya palang gumawa ng ganun itong si Rubilin. Pero ngayong iniisip ko, hindi na ako nagtataka. Matagal na siyang ahas. Nagkukunwaring mabait sa'yo't sa papa mo. Pero sa loob-loob, punong-puno ng inggit ang babaeng yun. Panimula ni Ate Josie. Ramdam ko nga haba ang gabi, mukhang marami kaming malalaman mula kay Ate Josie. All this time, nasa harapan ko lang pala ang magbibigay ng mga impormasyong kailangan ko. Hindi ko lang nakuhang magtanong. Inabutan siya ni Hugo ng tsaa. Habang umihigop siya, nagpatuloy si Geraldine. Nang marinig ko yung tungkol kay Rubilin, agad kong sinabi kay Ate Josie na siyang dahilan kung bakit sinisisi si Francesca. Kaya mahalaga ang kahit na anong detalyeng maaalala niya para sa ikakalakas ng kaso. Naku, guilty talaga siya. Simula ni Ate Josie. Akala kasi ni Rubilin siya nang mapopromote bilang personal assistant mo nang umalis si Arabella. Pinamamalita niya na sa pantry yon, pero sinabi sa kanya ni Arabella na hindi siya qualified at si Francesca nga ang kinuha. Pagbalik niya sa pantry,
Galit na galit siya at binato niya ang tasa niya sa pader at pinilit kong linisin yun. Dahil yun daw ang trabaho ko. Lagi siyang bastos. Hindi lang sa akin kundi sa ibang empleyado. Tahimik akong nakinig. Nang magsimulang magtrabaho si Francesca, nagkunwari siyang mabait. Pero ilang beses ko siyang naabutang nag-iisa sa kitchen. Galit na galit. Sinasabi niyang ayaw niya kay Francesca. Naaalisin niya ito sa eksena. Isang araw, tanda ko pa. Kakauwi mo lang galing biyahe. Narinig ko siyang tumawag doon sa bastos na anak ni Mr. Andres. Sinabi niya nakakarating mo lang at dapat puntahan ka niya sa opisina. Lagi niyang kinokontak yung batang yun. Binibigyan ng update kung nasan ka. Kung sinong kasama mo, kung saan ka kakain at lahat-lahat. Kaya pala parang kabuting sumusulpot si Felicity. May informant siya sa loob. Walang niya. Akala niya mag-aaway kay ni Francesca dahil doon. Lalo na't binigyan na siya ng babala ni Arabella na hindi basta makakapasok ang batang yun sa opisina. Pero hindi kayo nag-aaway at nagulat siya. At wag mong akalain gusto niya talagang anak ni Mr. Andres dahil binibigyan siya ng updates. Hindi niya gusto si Felicity. Tinatawag niyang tanga, spoiled brat, walang silbi, at hindi niya matiis ang presensya nito. Lahat. Totoo naman. Habang nagsasalita si Ate Josie, pakiramdam ko'y unti-unting lumulubog ang mundo ko. Paano ko naging bulag sa lahat ng ito? Biglang naging malinaw sa akin ang lahat-lahat kung bakit parati na lang nandun si Felicity kung nasan ako. Siyempre, may live update siya mula kay Rubilin. Humigop muli ng tsaa si Ate Josie pampakalma at nagpatuloy ang tinig niya at matatag. Pero ang bawat salita'y parang kutsilong tumatama sa puso ko. Kung may maganda mang kinalabasan ng gabing ito, nalaman kong tapat si Ate Josie sa akin. Mukhang maraming revelation ngayong gabi. Kakaumpisa pa lang ni Ate Josie sa pagbubunyag ng mga lihim, pero ang pinakamasakalap, hindi pa nagsisimula. Kumbaga nasa tip of the iceberg pa lang kami. Matagal ko nang alam. Panimula niya, kalmadong tinig, na may relasyon sina Rubilin at si Mr. Andres. Ang mali ko lang, hindi ako nagsalita. Dapat sana maaga kang naalerto. Parang pinagbagsakan ako ng mundo. Napanganga ako sa gulat, pero sina Hugo at si Mr. Suarez hindi na nagulat. Nauna nilang nalaman marahil. Halos 10 taon na silang may ugnayan. Aksidente ko na-discovery ang relasyon nila. Naabutan ko sila naghahalikan sa emergency stairwell. Pareho silang may asawa, kaya labis ako nabigla. Hindi rin siguro nila ako nakita dahil wala ni isa sa kanilang kinausap ako. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko yun pinakialaman. Buhay nila yon. Simula noon, ilang beses ko pa silang nahuli. Minsan naglalambingan, minsan pabulong sa telepono. Wala silang kamaalay-malay na nakikita ko sila. Isa lang naman akong taga-kusina para sa kanila. Parang wala lang ako at hindi ako mangangahas ni siwalat sila dahil CFO si Mr. Andres at pwede niyang gamitin ang posisyon niya para tanggalin ako kung sakaling buksan ko ang bibig ko. Hindi kayo visible sa akin, Ate Josie, at hindi rin kina Hugo kaya Arabella. Alam mo yan, sagot ko sabay hawak sa kanyang kulubot na kamay. Talagang pamilyang turing ko sa kanya dahil naroon na siya mula pagkabata ko. Alam ko, iho. Ako pa nga nagpapalit ng lampin mo noon, hindi ba? Salitan kami ni Arabella. Bahagya siyang napangiti. Si Francesca at Josh, laging magalang sa akin. Pati yung mga magulang mo, napakabuti nila. Hindi nila deserve ang naging kapalaran nila. Alam mo ba, hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung bakit pinasara mo kaagad ang imbestigasyon noon. Naiintindihan ko na nagluluksa ka, pero ang bilis mong magdesisyon na huwag na lang alamin ang totoo. Parang natigil ang mundo ko, parang may pumiga sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita. May punto si Ate Josie at ngayon ay nasa utak ko na ulit ang pagkamatay ng mga magulang ko. Si Hugo ang unang nakabawi sa pagkagulat. Ate, anong ibig mong sabihin? Si Floyd ang nagutos para matigil ang investigasyon sa aksidente ng mga magulang niya? Naku mga anak, pasensya na kung muling nabuksan ng matagal ng sarado.
pero matagal ko na sanang gustong itanong yan. Hindi ko lang kinayang banggitin dati. Dahil ng mga panahon yun, masyado ka pang basag-iho. Anong eksaktong narinig o nakita niyo, Ate Josie? Tanong ko. Dinig kong panginginig ng boses ko. Isang hapon, naghatid ako ng kape sa opisina ni Hugo. Buwan pa lang nakalipas mula sa pagkamatay ng mga magulang mo. Habang kinokolekta ko mga tasa sa opisina ni Josh, dumating isang lalaki at nagpakilalang siya raw ang investigator sa aksidente. Hinahanap ka raw niya? Itong si Ruby na laging may ngiting plastic, sinabi na ikaw daw ay may private investigator na nakuha at hindi na raw kailangan ng serbisyo nila. Pero kung may impormasyon daw sa investigasyon, tatawagan daw niyang taong pwedeng humarap para sa'yo. Nagkuyom ang palad ko. Wala akong natatanda na ibang investigator na hinire ko. Tanging PNP ang may hawak ng kaso ni na mama at papa. Akala ko si Hugong tatawagin ni Ruby Lynn, pero hindi. Si Mr. Andres ang pinasunod niya sa conference room. Sinabihan ng opisyal na maghintay. Tumahimik ako sa kusina gaya na nakagawian. Hindi niya alam nandun ako sa CR nang may isara niyang pintuan. Narinig kong lahat. Si Mr. Andres mismong kumausap sa opisyal. Sinabi niya na gusto mong itigil ang investigasyon. Masyado raw masakit para sa'yo. Ayaw mo na raw ungkatin. Tutol ang opisyal. Sinabi niyang hindi ganun ang proseso ng PNP. Pero pinilit pa rin ni Mr. Andres at sinabing babayaran raw niyang investigador ng maayos para sa abala. Hindi mo to sinabi sa akin kanina, ate. Bulong ni Hugo. Halatang natulala rin. Hindi na rin kasi naalala ulit hanggang ngayon. Sagot ni Ate Josie. Nahihiyang na kayo ko. Pasensya na. Ano pa ang narinig ninyo? Tanong ko habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Umalis ng opisyal. Hindi niya tinanggap ang bayad dahil labag yun sa batas. Pero makalipas lang ng ilang araw, nakita ko ulit sina Ruby Lynn at Mr. Andres sa hagdanan. Pero hindi na sila naghahalikan. Nag-uusap na sila. Sabi ni Ruby Lynn na isara na raw ang kaso at ang mahal daw ng binayad nila sa Regional Trial Court. Hindi ko na napigilan. Tinakpan ko mukha ko at napahagulhol. Hindi ko na kinaya. Masakit. Sobrang sakit. Dapat sana'y alam ko na kung anong nangyari sa mga magulang ko. Pero nagmukpuk ako at hindi ko naisip yon dahil kampante ako. Hindi pala dapat ganun ang ginawa ko. Diyos ko, ibig sabihin ba, hindi aksidenteng kinamatay ng mga magulang ko? Tanong ko, halos pabulong sa sarili. May isa pa akong nalaman, dugtong niya, mas mahina ng tinig. Ang ama mo, madalas na siyang maagang dumarating sa opisina noon. May daladalang makapal na dokumento. Laging mukhang problemado. Minsan naririnig ko siyang nagsasalita na mag-isa. Parang may sinasabi tungkol kay Mr. Andres na traidor daw ito. Niloloko raw siya. Galit na galit ang tatay mo, Floyd. Napahawak ako sa upuan ko. Hinahandang sarili sa mas malakas na dagok ng katotohanan na paparating. Noong Biyernes, bago ang aksidente ng mga magulang mo, naiwan ako sa opisina para maglinis. Medyo gabi na kasi hinintay ko pang asawa ko para sunduin ako. Nakaugalian ko na maghintay sa lobby habang nanonood ng teleserye gamit ang wifi ng kumpanya. Pero nang gabing yon, narinig ko nga mamot si Mr. Andres sa executive floor. Nag-aaway sila. Pinaalis niya si Mr. Andres noon din. Sinabi niya raw na may ebidensya siya sa lahat at nakaimbak na raw ito ng maayos. Handa na para sa susunod niyang galaw. Sabi pa niya, Lunes daw isusumiti ang termination papers. Tahimik kaming lahat matapos noon. Saka lang muling nagsalita si Mr. Suarez. Base sa narinig natin, Floyd, malaki ang posibilidad na hindi aksidenteng pagkamatay ng mga magulang mo. Sa puntong ito, gusto kong makasiguro. Kakausapin kong head of security mo at susubukan naming matunto ng opisyal na yon. Hahanapin namin ang lumang records. May connection ako. Magsisiyasat kami. Huwag kang mag-alala. Gawin niyo, sagot ko. Mabigat ang boses pero matatag. Walang ititirang anggulo. Lahat ng sulok silipin niyo. Bumaling ako ulit kay Ate Josie. Kung may maalala pa po kayo kahit na maliit na detalye,
Kahit na tungkol kanino, pakisabi po kagad sa amin. Bawat piraso ng katotohanan mahalaga ngayon. Akala ko tapos ng lahat ng revelasyon ni Ate Josie. Pero hindi pa pala. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang bangungot ng katotohanan. Ang dami pa palang nangyari sa paligid ko na hindi ko malang namalayan. Hindi ko alam kung abala lang ba ako dahil siya bigla ang takeover o talagang magaling lang si Andres. Naalala mo yung mga detective na inupahan mo para hanapin yung babae sa masquerade ball? Tanong niyang bigla. Tumango ako, kunot ang noo. Paano kasi? Napansin ko kasi na tuwing pupuntang mga detective na yun sa opisina para mag-report sa'yo. Laging may eksena sila ni Ruby Lynn. Nagbubulungan sila ni Mr. Andres. Isa pa nga sa mga investigador. Nakita ko sa kapihan malapit sa building natin. Nandun din sina Ruby Lynn at Mr. Andres. Kilala ko yung may-ari kaya madalas ako doon. Narinig kong sinabi ni Mr. Andres na sobrang satisfied daw siya sa trabaho ng investigador. At sulit daw ang bayad niya. Parang biglang nanigas ang sikmura ko. Pero hindi ba? Dagdag pa ni Ate Josie. Ikaw mismo nagsabi kay Hugo na walang mahanap yung detective. E imposible raw matagpuan ng babae. Kung ganun, bakit mukhang masaya si Mr. Andres at bakit niya kausap ang investigator mo? Hindi rin naman siguro may pinapahanap siya, no? Bakit sa parehong investigator? Diyos ko, para akong sinampal ng katotohanan. Si Ate Josie na akala ng lahat ay simpleng staff lang. Siya palang nagdadala ng mga sagot na hindi ko kailanman naiisip hanapin. Kung magpapatuloy siya, baka abutin kami ng umaga. Kailangan ko na muna ng sandali para huminga. Para iprosesong lahat at para ipaalam kay Francesca na hindi na ako makakabalik sa bahay niya mamaya. Lumabas ako sa garden para tawagin siya. Sayang ang pagkakataong makasama siya pero sa puntong ito, isusugal ko munang gabing ito para sa mas malaking bagay. Mga bagay na magbabago ng takbo ng buhay ko at ng mga tao sa paligid ko. Hello there, Mr. Russo. Sagot niya sa medyo pilyang tono. Nasa mabuting mood ako ngayon. Sulitin mo habang hindi pa nagbabagong isip ko. Napangiti ako kahit papano. Pero kailangan ko na munang linisin ang lalamunan ko bago muling magsalita. Masyado na mabigat sa dibdib ang mga nalaman ko kanina. My love, hindi na ako makakabalik ngayong gabi. May nangyari ba, Floyd? Agad nagiba ang tono niya mula mapagbiro, naging alalang-alala. Gusto mo bang puntahan kita? Hindi na, magpahinga ka na lang at walang kasama si Leah. Okay naman, sobra lang talaga. Ang daming bagay na kailangang iproseso. Mga bagay na hindi ko akalaing totoo. Sige, ayusin mo muna kung ano kailangan. Mag-usap na lang tayo ulit. Nagpaalam kami at paglingon ko na sa hallway na si Hugo, nilagay niyang kamay niya sa balikat ko. Harapin natin to na magkasama, bro. At kung kailangan nating igalaw ang langit at lupa para itamang lahat, gagawin natin. Malapit si Hugo sa mga magulang ko. Halos doon na rin siya lumaki sa amin at parang anak na rin ang turing nila kina Jaime at Hugo. Kaya alam ko na gaya ko, personal din para sa kanyang investigasyon na to. Tumango ako saka kami bumalik sa loob. Patuloy pa rin si Ate Josie sa paglalahad ng lahat ng nalalaman niya. Para siyang isang one-woman radio drama. Lahat ng naalala niya, pati malilit na detalye. Parang ginto para sa amin. Para siyang lola na may photographic memory. Ang alam niya tungkol sa kumpanya, mas marami pa sa akin. Nagbigay pa siya ng listahan. Mga pangalan ng mga staff, mga assistant, receptionist at clerk. Sinabi niya kung sinong mapagkakatiwalaan at sinong hindi. Yung mga maasahan, palihim namin kukunin para makiisa. Ang iba pakakawalan na lang ng tahimik. Habang tumatagal, mas lalo kaming humahanga sa kanya. Bago siya umalis, bigla siyang bumaling kay Mr. Suarez. Sir, huwag niyo na sanang sayangin ng oras. Gustong-gusto rin kayo ni Arabella? Matagal ko nang alam. At alam kong gusto niyo rin siya. Nagkatinginan kaming lahat. Napalunok si Mr. Suarez. Pero ngumiti. Matagal na niyang inamin sa amin na simula nang pumanaw ang asawa niya. Si Arabella lang iniisip niya. Kahit never naman daw siyang pinansin. Pero itong si Ate Josie, alam na naman niya lahat.
Walang panamang CCTV. Pagkatapos halos himatayin kami sa gulat nang binanggit niya pa ng Director of Accounting namin, isang lalaking may 40 taong kasal ay may lihim na relasyon pala sa batang lalaki sa Finance Department. Kung totoo man yun, baka sumabog ang buong kumpanya dahil sa chismis. Tinawagan ni Hugo and Floyd para ihatid siya pa uwi. Napagkasunduan namin lahat na siya nang magiging mata at tenga sa loob ng kumpanya at lahat ng obserbasyon niya i-report kay Geraldine araw-araw. Pinangako ko rin na bibigyan ko siya ng malaking dagdag sa sahod at isang gantimpala para sa katapatan niya. Tutol pa nga siya. Hindi niya raw ito ginagawa para sa pera pero pinilit ko. Deserve niyang lahat ng iyon. Pagkaalis niya agad kami nagplano batay sa mga impormasyong ibinigay niya. Sabi ni Mr. Suarez para na kami binigyan ng mapa kung paano linisin ang buong sistema. Nagtrabaho kami buong gabi. Sa sobrang pagod, doon ako nakatulog sa guest room ni Hugo. Kinabukasan, lutang pa rin ang utak ko. Nasa opisina na ako. Nakaupo sa sofa at may hawak na painkiller. Pinikit ko lang sandali ang mga mata ko. Pero nakatulog ako. Nagising ako sa lakas ng ringtone ng telepono ko. Si Jaime ang tumatawag. Sabihin mo sa akin, iniwan ka na naman ba ni Francesca kaya ka lasing ngayon? Pambungad niya, lagi talagang pilyong kaibigan kong ito. Hindi bro, buong gabi kaming nagtrabaho. Bakit? Ayos lang ba si Francesca? Bakit ako na lang palaging babysitter ng girlfriend mo ha? Natawa ako. Lately, oo nga parang ikaw na talaga. Exactly, mabuti nga't wala akong sinisingil sa'yo. Anyway, kita tayo sa mall, yung pinagtatrabahuhan ni Jackie. May balak mag-shopping ang mga babae na mga malaswang damit doon. Tinawagan ko ng ibang boys. Kailangan nating mauna doon bago pa sila may mabili. Okay, ako nang bahala kay Hugo. Kaalis lang din niya sa opisina ko. Pagkaraan ng 1 oras, buo na ulit ang tropa at naghihintay kami sa mall. Handang pigilan ang fashion rebellion ng mga babae namin.